Hindi na siya nagkunwaring magalang, sa mismong sandaling handa na ang pagkain, nilamon niya ang lahat sa isang subuan at agad na inactivate ang dissolution. Kaagad namang naglabasan ng mga abiso ng sistema, nakakuha siya ng napakaraming EXP, mabilis na bumalik ang kanyang enerhiya, at nagkaroon pa siya ng beginner cold resistance na tatagal ng 20 minuto. Habang ninanamnam niya ang lasa, tahimik niyang pinag-isipan ang kanyang niluto, para sa kanya, napakayaman ng lasa nito, higit pa sa simpleng pinaghalong sangkap lamang. Sa kanyang pananaw habang napaiyak siya sa sarap, hindi natatapos ang papel ng mga sangkap kapag nakain na ang mga ito. Sa halip, nagiging bahagi sila ng isang bagong bagay, isang mas masarap at mas mahusay na anyo ng lasa. Para kay Slimy, yun mismo ang tunay na kahulugan ng pagluluto. Kasabay nito, inanunsyo ng sistema na sapat na ang kanyang karanasan upang mag-level up. Kinumpirma nitong tumaas ang kanyang level mula 51 patungong 52. Sa isang tabi, tahimik namang nanghihina ang Fire Squirrel Puppet dahil naubos ang kanyang lakas sa pagluluto. Napansin ni Slimy na bagamat mas matagal ang pagluluto, mas malaki naman ang gantimpala nito sa EXP kumpara sa simpleng pagdedecompose lamang ng mga materyales. Makalipas ang 2 linggo, malaki na ang ipinagbago ng lahat. Labis nang lumawak ang mapa ng lugar, ang saline alkali land, ang high tide mangrove forest, at ang low tide mud flats ay nakatala na ngayon bilang mga bahagi ng teritoryong natuklasan ng slime mold. Matapos niyang galugarin ang buong rehiyon, naikalat na ni Slimy ang kanyang hyphae sa buong lugar at nakamit ang panibagong tagumpay. Sinuri niya ang kanyang kasalukuyang estado habang ginamit niya ang kanyang kakayahan na dominion upang mapagalaw niya ang kanyang puppet at makikita ang mga nangyayari. Halos 1 kilometro ang layo, isang dilaw na palakang puppet na si Wajan 3.0 ang gumagala sa kagubatan. Ipinaliwanag ni Slimy ang bago niyang sistema, ang Slime Signal Relay, sa pamamagitan ng pag-iiwan ng mga nahating bahagi ng kanyang katawan bilang mga signal base station, kaya niyang kontrolin ang kanyang mga parasitic puppet kahit nasa malayong lugar ang mga ito. Ang mga bahaging iyon ay nananatiling buhay sa pamamagitan ng pagsipsip ng sustansya mula sa mga punong kinakabitan nila, kaya nagagawa nilang manatiling aktibo ng matagal. Kapag sapat na ang dami ng mga base station, maaari niyang kontrolin agad ang alinmang puppet sa loob ng kanyang teritoryo. Ngunit biglang may isang napakalaking itim na paa ang bumagsak at tuluyang dinurog si Wajan 3.0. Agad na naramdaman ni Slimy ang pagkawala ng koneksyon at nagtaka kung ano ang nangyari. Kaagad niyang ginamit ang consciousness shift at lumipat sa isang malapit na dilaw na ibong puppet upang siyasatin ang sitwasyon. Hindi nagtagal ay nakita niya ang salarin. Ayon sa encyclopedia, ang nilalang ay isang berserk swamp bull, isang halimaw na mababa ang katalinuhan ngunit lubhang mapanganib, nababalutan nito ng matitigas na kaliskis, hindi tinatabla ng anumang mahikang mas mababa sa high tier, at nagtataglay ng napakalakas na pisikal na lakas. Kilala rin ito sa walang habas na pagrampa at kakayahang magpakawala ng intimidation. Malinaw ang babala ng sistema, high danger, hindi ito kalabang dapat harapin ng direkta. Muli namang lumipat si Slimy ng kamalayan at nagtungo sa isang base station na nasa mismong daraanan ng Toro. Ramdam niya ang mabigat na aura ng halimaw at kinilala niya itong seryosong banta, ngunit malinaw niyang ipinakita na wala siyang balak umatras. Nagbigay siya ng babala, ang sinumang papasok sa kanyang teritoryo ay dapat handang makain, kasabay nito, pinakawalan niya ang plasmatic cannon. Ngunit agad na gumanti ang berserk swamp bull gamit ang death pressure. Iniulat ng sistema na tinamaan si Slimy ng epekto ng skill, ipinaliwanag ng encyclopedia na gumagana ito sa pamamagitan ng eye contact at naglalabas ng matinding mental pressure depende sa agwat ng lakas ng magkabilang panig. Kung masyadong malaki ang diferensya, maaari nitong agad na mapatay ang kalaban. Biglang lumitaw ang alertong HP-850, kasunod ng mensaheng nagsasabing nawasak ang nahating katawan ni Slimy. Ngunit hindi man lamang bumagal ang berserk swamp bull at nagpatuloy ito sa pagwasak sa kagubatan, naapakan siya ng halimaw at napisa. Doon nagsimulang gumana ang plano ni Slimy, mabilis siyang tumatalon-talon sa sanga ng puno habang ikinagulat ng halimaw ang kanyang ginawa. Mula sa mga puno sa paligid, kumalat ang kanyang dilaw na slime, na bumuo ng isang siksik na lambat. Inactivate niya ang search, at lumitaw ang isang grid na agad na tumuon sa lokasyon ng Toro. Habang nakatuon ang atensyon ng halimaw sa itaas, agad namang kumilos si Slimy mula sa ibaba. Mula roon ay naghagis ito ng ilang mabibigat na atake sa sandatang maso na may pambihirang bilis habang sumisigaw upang kunin ang atensyon ng Toro. Habang ginagawa yon, tahimik na sinuri ni Slimy ang sitwasyon, inamin niyang mas malakas ang berserk swamp bull kaysa sa mudskipper na nakalaban niya noon, ngunit dahil mababa ang talino nito, mas madali rin itong mapaglaruan.
Sa kanyang palagay, hanggat maiiwasan niya ang mga mapanganib nitong atake, maaari niya itong unti-unting pahinain. Tumama ang pag-atake ni Slimy ng sunod-sunod sa katawan ng halimaw, ngunit nang huminto na ang pag-atake ay nakatayo pa rin ang Berserk Swamp Bull na tila walang anumang nangyari. Nagulat si Slimy at hindi niya napigil ang magkomento sa sobrang tibay nito. Biglang nagliwanag sa matingkad na pula ang mga mata ng Toro habang muling inactivate ang Death Pressure. Isang napakalaking anyong kahawig ng kalansay na Grim Reaper ang lumitaw sa likuran nito at sabay na tumutok kay Slimy, habang lumabas ang isang napakalaking -999 damage indicator. Nang inig ang buong katawan ni Slimy nang muling hinarap siya ng halimaw na may matinding pressure. Mabilis na sumugod ang Toro, sinira ang isang malaking bahagi ng lupa, at winasak ang isa pang katawan ni Slimy gamit ang kanyang Skull Blast na kakayahan. Nilamon ng pagsabog ang buong paligid at winasak ang natitirang bahagi ng kagubatan, habang nagliparan ang mga tipak ng lupa at kahoy. Nang hamupa ang lahat, nag-iisang nakatayo ang Berserk Swamp Bull sa gitna ng isang wasak na bahagi ng kagubatan. Sa makapal na mga dahon sa itaas, bahagyang kumislap ang isang gintong liwanag. Sa sumunod na sandali, isang makapal na dilaw na galami ang biglang sumugod at tumama sa isang bahaging hindi protektado ng Toro ang kanyang puwet. Mula sa puwet ng halimaw ay iniunat ni Slimy ang kanyang katawan upang mapanatili ang pagkakahawak, at nagkomento siyang mukhang unti-unti nang humiigpit ang tali ng slime. Muli niyang inalala ang kanyang karaniwang paraan ng pangangaso, anuman ang tibay ng isang nilalang, palaging may kahinaan nito, inihalin tulad niya ito sa pangangaso ng isang hina, simple, direkta, at epektibo, idinagdag pa niyang nahuli na ng kanyang slime ang Toro. Agad na nagwala ang Berserk Swamp Bull, namumula sa galit ang mga mata nito habang marahas itong sumisipa at nagpupumiglas upang matanggal ang galame habang napasigaw ito sa matinding sakit. Sa kabila ng lahat ng yon, hindi bumitaw si Slimy, sa halip, inactivate niya ang Water Hammer. Lumawak ang galame na nasa loob ng katawan ng Toro na may matinding pressure habang pumapasok sa loob. Nagpakawala ang halimaw ng isang huling sigaw sa matinding sakit habang napaiyak ito at unti-unting bumigay ang katawan dahil sa pinsalang nagmumula sa loob. Kasabay nito, mabilis na kumalat ang dilaw na amag ni Slimy sa mga kalamnan ng Toro at tuluyang sinakop ang buong katawan nito. Sa kanyang imahinasyon, nakita ni Slimy ang sarili na bilang isang doktor, habang mahinahong inaayos ang kanyang sarili na parabang isang bihasang siruhano, tahimik niyang sinabi, panahon na para siya naman ang kumilos. Isang makapal na agos ng dilaw na slime ang damaloy sa makitid at ribadong lagusan sa loob ng katawan ng Toro. Habang papasok siya ng papasok, napansin niyang mabuti na lamang at tila nailabas na ng halimaw ang laman ng tiyan nito bago ito nagwala, kaya wala siyang gaanong sagabal na dinaanan. Hindi nagtagal ay narating niya ang isang silid na puno ng kalahating natunaw na damo at napagtanto niyang nasa tiyan na siya ng Toro. Agad siyang pumasok at bumaba doon, makalipas ang ilang sandali. Mula sa loob ng katawan ng halimaw, walang tigil niyang sinundot ang bitukan nito gamit ang kanyang maso. Sa labas ay makikita ang bakas na pag-atake ni Slimy sa loob ng katawan ng Berserk Swamp Bull. Dahil dito, umatungal ito sa sakit habang bumubulwak ang dugo mula sa bibig nito. Nang makita niyang sapat na ang pinsalang naidulot niya, napagpasyahan ni Slimy na oras na para umalis, gumapang siya patungo sa isang sariwang sugat at sinabi niyang yun na lamang ang gagamitin niyang labasan. Muli niyang inactivate ang search, at kumalat ang isang digital grid sa loob ng katawan ng halimaw habang sinusuri ang mga laman loob nito. Sa wakas ay nakita niya ang kanyang hinahanap, itinutok niya ang plasmatic cannon diretso sa puso ng Toro, nag-ipon ng enerhiya ang mekanikal na istruktura at pagkatapos ay nagpakawala ng isang napakabilis na putok na tumagos mismo sa puso. Doon tuluyang nagtapos ang laban, bumagsak ang Berserk Swamp Bull sa sahig ng kagubatan at hindi na muling gumalaw habang patuloy na umaagos ang dugo mula sa bibig nito. Kaagad na inanunsyo ng sistema na napatay ni Slimy ang isang halimaw na mas mataas ang antas kaysa sa kanya at nakakuha siya ng napakalaking halaga ng EXP. Kasunod nito ay isa pang mensahe ang lumitaw na nagsasabing nagpapatuloy ang decomposition, kaya patuloy pa rin siyang nakakakuha ng karagdagang EXP habang pinoproseso ang bangkay. Ayon sa tactical feedback ng Mycelium, may isang teritoryong nakalatag sa kanilang daraanan, tila nagmula ang bakas na ito sa isang direksyon na hindi pa nila nasusuri o nagagalugad. Habang ginagawa yun, napansin ni Slimy na bali ang isa sa mga sungay ng Toro, napaisip siya kung nabali ba ito sa pakikipaglaban sa isa pang Toro, o kung may mas mapanganib pang nilalang na umatake rito noon.
Habang pinagmamasdan ng swamp forest, napansin niyang mas mapanganib ang mga halimaw sa lugar kaysa sa inaasahan niya. Pinaghinalaan niyang baka may napakalaking pinagmumulan ng mana sa paligid. Gayunpaman, isinantabi muna niya ang mga tanong na yun at ibinalik ang atensyon sa bangkay ng toro, dahil napakatigas ng balat nito para maproseso mula sa labas, ipinagpatuloy niya ang pagdedecompose mula sa loob ng katawan nito. Hindi nagtagal ay kinumpirma ng sistema ang tagumpay ng proseso. Nakuha ni Slimy ang mataas na antas ng swamp bull meat, ang swamp bull hide, na kinikilala bilang isang mataas na kalidad na materyales para sa paggawa ng kagamitan, forging material. Habang nakatingin sa dami ng EXP na kanyang nakuha, napaisip si Slimy kung mas maganda pa kaya ang magiging resulta kung lulutuin niya ang natitirang karne. Matapos siyang makapagpakawala ng isang kontentong dumighay, umupo siya sa tabi ng bungo ng toro at nagpasalamat dito para sa masarap na pagkain. Samantala, sa ibang lugar, muling nagliwanag ang isang napakalaking teleportation gate, umakyat sa kalangitan ang bughaw na enerhiya habang muling bumukas ang selyadong lagusan matapos ang 2 taon. Unang lumabas dito si Jim Cook, isang B-rank adventurer mula sa Silverleaf Guild, at tuwang-tuwa siyang ipinagdiwang ang muling pagbubukas ng gate. Kasunod niya si Lena Short, isang B-rank shadow stalker mula sa Grey Rock Guild. Hindi ito gaanong masaya at nagreklamo pa na puno ng mga insekto ang lugar. At sinabi niyang sumama lamang siya dahil paulit-ulit siyang kinulit ni Jim. Sa himpapawid, makikitang lumilipad ang mga salamangkero mula sa Blue Hat Guild gamit ang intermediate magic na light wings. Napabulong si Jim na hindi patas yun, habang itinuro naman ni Lena na likas ng espesyalidad ng Blue Hat Guild ang mga salamangka sa paglipad. Kalaunan ay narating ng mga adventurer ang gilid ng Death Salt Lake. Binalaan ni Lena ang lahat na mag-isip ng mabuti bago tumawid. Dahil kapag nahulog sila sa lawa ay agad silang matutuyo na parang pinatuyong karne. Pagkatapos nito ay ipinakilala ni Jim ang kanilang dakilang katulong, isang baguhang B-rank adventurer na nagngangalang Xiaoxi Green. Agad naman siya inutusan ni Lena na ipakita ang kanyang kakayahan. Magalang nitong binati ang lahat at nakiusap na alalayan siya, bago agad na ginamit ang salamangkang flash freeze. Sa loob lamang ng ilang segundo, nagyelo ang ibabaw ng lawa at nabuo ang isang napakalaking tulay na yelo. Humanga ang mga adventurer at nagsabing ang lakas ng kanyang mahika ay halos kapantay na ng mga salamangkero ng Blue Hat Guild. Mabilis na tumakbo ang grupo sa ibabaw ng nagyelong tulay, sabik na makalakam ng sapat na life energy upang makuha ang gantimpala. Sumunod sa likuran sina Jim at Xiaoxi, nabahala naman si Xiaoxi dahil nauna na sila, habang binabalaan ni Jim na karamihan sa mga baguhang adventurer ay hindi nauunawaan kung gaano kapanganib ang swamp forest. Patuloy naman tumatakbo ang 2 adventurer sa tulay na yellow, at ilang sandali lang biglang sumabog paitaas ang tubig, isang napakalaking nilalang na ahas ang lumitaw at agad na kinagat ang isa sa mga adventurer habang winawasak ang tulay na yellow. Napahinto ang buong grupo sa takot at naging alerto. Isang lalaking nakasuot ng salamin ang nagsalita at ipinaliwanag na ang halimaw ay nag-evolve sa anyong may 3 ulo matapos sumipsip ng sobrang mahikang tumatagas mula sa portal sa loob ng mahabang panahon. Sa kanilang harapan ay nakatayo ang 3-headed swamp snake, isang lord class na mataas na antas na halimaw. Agad inutusan ni Jim ang lahat na sundin ang kanyang mga utos sa laban. Samantala, sa kabilang panig ng kagubatan, abala naman si Slimy sa pag-iihaw ng isang batang swamp snake sa ibabaw ng apoy. Ayon sa system description, ang pagkain yun ay nakapagpapagaling ng 400 HP at nagbibigay ng 15% dagdag na bilis ng paggalaw sa swamp area sa loob ng 30 minuto. Matindi ang init ng apoy kaya pinapaypayan ni Slimy ang sarili habang nagrereklamo sa sobrang init. Nang lumitaw pa ang isang HP-40 na babala habang kumakain siya, nagsimula siyang mag-isip tungkol sa susunod niyang hakbang. Napagpasyahan niyang oras na upang pagandahin ang kanyang silkworm armor para sa mas mahusay na depensa, dahil hindi niya maaaring asahan palagi ang paghahanap ng kahinaan ng bawat mataas na antas na halimaw. Pagkatapos ideklarang tapos na ang oras ng pagkain at oras na para sa trabaho, at agad siyang tumalon sa ere upang kumilos. Agad siyang binalaan ng sistema na ang paglipat ng kanyang kamalayan sa slime mold space ay maaaring maglantad sa kanyang pangunahing katawan sa panganib, ngunit binaliwala lamang niya ito at sinabi na mayroon naman siyang mga mycelium warning system at mga parasitic puppet na nagbabantay sa paligid. May kumpiyansang ngiti, pumasok siya sa slime mold space, isang napakalawak na digital na espasyong puno ng mga nakaimbak na kagamitan at lumulutang na mga icon habang ikinagulat niya ang kanyang nakita. Sa loob nito ay lumitaw ang isang interface na may 2 bakanteng puwang na may label na primary materials at secondary materials,
ipinaliwanag ng sistema na kailangan lamang niyang ilagay ang mga forging materials na nais niyang gamitin, dahil pinagsama niya ang forging skill na nakuha niya mula kay Gun at ang kanyang decomposition trait, kaya na niyang isagawa ang buong proseso ng paggawa ng direkta sa loob ng digital na espasyong ito nang hindi nangangailangan ng tunay na kagamitan. Sa isang utos, lumitaw sa gitna ng grid ang Broken Knight Armor, na napapalibutan ng isang kumikinang na bilog ng enerhiya. Pinili naman ni Slimy ang Swamp Bull Horn at Swamp Bull Hide bilang mga materyales. Biglang lumitaw ang isa pang babala na nagsasabing kapag nabigo ang proseso, mawawasak ang lahat ng materyales na ginamit. Nanatiling kalmado si Slimy, sa isip niya, wala na ring saysay mag-alala dahil sira na rin naman ang armor at ubos na ang tibay nito. Kaya agad niyang pinindot ang forge. Sa pagsisimula ng proseso, isang napakalaking haligi ng liwanag ang sumabog paitaas at nilamon ang armor at mga materyales. Sa loob ng nakasisilaw na liwanag, nagsanib ang lahat at nabuo bilang isang bagong kagamitan. Pagbalik sa totoong mundo, sabik na pinanood ni Slimy ang paglitaw ng isang bakal na gauntlet mula sa bante ng dilaw na slime. Sinundan ito ng isang mabigat na bakal na bota na bumagsak sa damuhan. Kinumpirma ng sistema ang resulta, forge successful, nakuha ang Shield Force Armor, Trash Grade, ayon sa Appraisal Atlas, ang armor na ito ay kayang sumalo ng karamihan sa mga pisikal na pag-atake at magbawas ng 35% ng pinsala o epekto mula sa intermediate at mas mababang antas ng mahika. Agad na ipinagdiwang ni Slimy ang kanyang tagumpay. Tumalon siya agad sa loob ng armor at ginamit ang Dominion upang kontrolin ito. Kumalat ang kanyang dilaw na katawan sa loob ng metal na baluti, pinupuno ang helmet, dibdib, mga braso, at mga binti. Sa kanyang isipan ay lumitaw ang isang espesyal na interface na may pangalang Slime Mold Squadron. Inilagay niya ang kanyang pangunahing kamalayan sa ulo ng armor habang apat na hiwalay na katawan naman ang kumokontrol sa kanang braso, kanang binti, at kaliwang binti. Matayog na tumayo ang armor, ngunit napansin ni Slimy na medyo nagbago ang itsura nito. Ayon sa comparison display, dahil sa pagkawala ng ilang materyales sa proseso ng pagkukumpuni, lumiit ang taas nito mula 1.9 metro hanggang 1.7 metro, hindi niya yun pinansin at sinabi sa sarili na hindi naman mahalaga ang laki, lalo na't wala namang tunay na katawan ng tao sa loob nito. Sa katunayan, mas naging maayos pa nga ang paggalaw ng armor dahil sa paggamit niya ng Dominion sa 5 magkakahiwalay na katawan. Upang subukan ito, nagmarcha ang armored figure sa kagubatan at pinakawalan ng isa nitong gauntlet na parang rocket gamit ang Cytoplasmic Feast, sumabog ang bakal na kamao sa hangin at malakas na tumama sa puno ng isang malaking puno, na nag-iwan ng napakalaking bakas ng pagkawasak kasama ang maliit na langaw ang napisa. Nasiyahan si Slimy sa resulta at nagpasya na sapat ang lakas at katumpakan nito. Sa isang malakas na utos, ipinatawag niyang bumalik ang kamao, at mabilis itong lumipad pabalik bago muling kumabit sa kanyang braso, habang nakatayo sa loob ng pinahusay na baluti. Pakiramdam ni Slimy ay mas malakas siya kaysa dati, mas malaki na ang kanyang tahanan at mas mahusay na rin ang kanyang kagamitan. Ngunit maya-maya ay may isang maliit na piraso ng dilaw na slime na nahulog mula sa balikat ng armor, napagtanto niya na medyo nasobrahan siya sa kasabikan. Kapag masyado niyang pinilit ang sarili, maaari niyang mawala ng kontrol sa mga hiwalay niyang katawan. Sinuri niya ang kanyang Parasitic Domination skill, sa level 7, kaya nitong kontrolin ang hanggang 7 puppet ng sabay-sabay, ngunit dahil 5 katawan na ang ginagamit para sa armor, 2 na lamang nakaragdagang Parasitic puppet ang maaari niyang kontrolin habang nasa armored form. Sa kanyang isipan ay sinimulan niyang pag-isipan ng iba't ibang kombinasyon, mga palaka, ibon, butiki, at alimango. Napagtanto niyang ang paghahalo ng iba't ibang nilalang ay maaaring magbigay ng kakaibang estilo ng pakikipaglaban depende sa sitwasyon. Alam niyang kakailanganin ng panahon upang masubukan ang lahat ng posibleng kombinasyon, kaya nagpasya siyang magsimula kaagad. Kumalat ang gininto ang alon sa lupa habang ginagamit niya ang kanyang summoning ability. Unang lumitaw ang isang maliit na dilaw na ibong puppet, kasunod ang isang asul na butiki. Dama po ang ibon sa kanyang balikat habang gumapang naman ang butiki sa tabi ng kanyang mga paa. Pagtingin niya sa dalawa, hindi niya naiwasang amining mukhang napakahina ng mga ito kung ihahambing sa kanyang bagong armor. Samantala, sa may lawa, nakahandusay na sa lupa ang napakalaking three-headed swamp snake, duguan at wala ng galaw. Agad na nagdiwang si Lena Short, kumbinsidong tuluyan na nilang napatay ang halimaw, ngunit nanatiling maingat ang B-rank adventurer na si Jim Cook. Binalaan niya ang lahat na huwag munang magpakampante habang naghahanda silang tiyaking patay na nga ang halimaw. Sa mismong sandaling gumalaw ng bahagya ang isa sa mga mata at ulo ng ahas,
Isang napakalaking kamay ang biglang humawak sa panga nito, bago pa makapag-react ang iba. Isang matipunong lalaking nakasuot ng salamin ang casual na lumabas mula sa loob ng bibig ng halimaw. Kalmado niyang sinabi na hindi na kailangang umatake pa dahil matagal nang patay ang nilalang. Ang lalaking iyon ay si Bacchus, isang A-rank adventurer mula sa Holy Anthem Guild. Makikita sa isa niyang kamay ang isang kakaibang puting bagay na tila buhay at patuloy na kumikibot. Ilang sandali lamang, nagsimulang gumaling ang dati nitong sugatang kamay. Lubhang namangha si Jim Cook at inaming akala niya ay nalunok at napatay na si Bacchus. Habang nakatayo sa harap ng grupo, pinagsabihan sila ni Bacchus. Sinabi niyang masyadong mayabang ang mga miyembro ng maliliit na guild at wala silang sapat na karanasan sa pagharap sa isang three-headed swamp snake, ngunit kumikilos sila na parang sila ang namumuno. Isang mabigat na presyon ang kumalat mula sa kanyang katawan habang binabalaan niya silang maaari silang lahat na namatay dahil sa kanilang kayabangan. Ibinaba ni Jim ang kanyang ulo at humingi ng paumanhin, na natiling seryoso si Bacchus. Ngunit makalipas ang ilang sandali ay naglabas siya ng ilang potion at iniabot ang mga ito kay Jim, na sinabi ang gamitin yon upang mapanumbalik ang kondisyon ng lahat. Bago siya umalis, nagbigay pa siya ng isang huling babala, kung makakaharap sila ng isa pang mataas na antas na halimaw, huwag nila itong susugurin ng harapan. Para sa kanya, mas mahalaga ang mabuhay at makatakas kaysa ang walang saysay na pakikipaglaban. Dagdag pa niya, nais niyang makabalik silang lahat ng ligtas sa Royal Capital. Tahimik na pinanood ni Jim at Lena ang kanyang pag-alis. Nagkomento si Jim na kahit nakakatakot tingnan si Uncle Bacchus, mabait naman talaga ito sa kalooban. Sumang-ayon naman si Lena at sinabing ang manatiling buhay ang tunay na pinakamahalaga. Samantala, humanga si Xiao Shigreen sa bisa ng mga potion ng Holy Anthem Guild. Pagkainom niya ng isa, naramdaman niyang bumuhos ang napakalakas na mahika sa kanyang buong katawan. Kaagad niyang ginamit ang flash freeze, at ang kanyang tungkod ay nagsimulang magliwanag ng tila banal. Samantala, lumapit si Bacchus sa napakalaking bangkay ng swamp snake at napabulong sa sarili. Pakiramdam niya ay masyadong nag-aksaya ng oras ang guildmaster sa pagpapadala sa kanya para lamang sa ganitong simpleng gawain. Tumayo siya sa harap ng bangkay at ginamit ang isang kasanayang tinatawag na Soul Collection. Itinaas niya sa hangin ang kanyang kumikinang na kwintas na hugis krus, at isang napakalaking magic circle ang kumalat sa ilalim ng katawan ng ahas. Mula sa selyo ay sumabog pa itaas ang matitinding pulang sinag ng liwanag, at dahan-daang naglaho ang bangkay ng three-headed swamp snake habang hinihigop ito ng magic circle. Kasabay nito, naging malamig ang ekspresyon ni Bacchus. Tahimik niyang naisip kung bakit hindi na lang sila gumamit ng mga tao bilang direktang alay.